Maraming mga celebrity ang gumastos ng malaking pera para sa magagandang bahay. Ang mga tahanan ng mga sikat na Pilipinong celebrities ay kadalasan nagtatampok ng kahangaang arkitektura at natatanging disenyo. Sa kanilang mga bahay makikita ang sining at estilo na sumasalamin sa kanilang personalidad at panlasa. Halina at ating tingnan ang mga pinakamagagandang mga bahay ng mga Pinoy celebrities. Ang Hilltop House ni Piolo sa Batangas ay isang payapang paraiso na nagbibigay sa kanya ng tahimik na pahingahan mula sa busy na buhay. Ang mansyon ay may kamanghamanghang view ng mga kalapit na isla at napapalibutan ng berdeng kalikasan. Sa kanyang vlog ay pinakita ang kanyang ari-arian tampok ang kanyang hilig sa landscaping. Ang bahay ay merong family entertainment room, gym at maraming outdoor spaces para sa pagpapahinga. Sa loob ang kwarto ni Piolo ay may kamanghamanghang tanawin ng isla at isang maluwag na balcony na nakaharap sa 25 meters na swimming pool. Ang mansyon ay may artistic na disenyo kabilang ang isang parking area na isinama sa kanyang hardin. Idinisenyo ni Piolo ang ilang bahagi ng bahay tulad ng isang chapel space at outdoor dining area na may panoramic na tanawin ng dagat. Ipinagmamalaki rin niya ang malawak niyang koleksyon ng mga halaman na nagpapakita ng kanyang pagpapahalaga sa kalikasan. Ang tahanan ito ni Piolo ay nagpapakita ng perpektong balanse na modernong pamumuhay at natural na kagandahan. Ang glass and steel house ni Derek Ramsey sa Palawan ay isang halimbawa ng luxurious o marangyang pamumuhay na napapalibutan na kagandahan ng kalikasan. Ang kahangaang ari-arian na itinayo noong 2013 ay sumasalamin sa sama-samang pagsisikap ng pamilya para sa disenyo nito. Si Derek Sr. ang ama ni Derek responsable sa structural design habang si Derek at ang kanyang inang Remedios na nagtuon para sa interior aesthetics. Isang natatanging features ng bahay ay ang isang bahagi ng mansyon na gawa sa glass na nagbibigay ng kamanghamanghang tanawin ng beach. Sa loob, puno ang mansyon ng mga designer pieces at orihinal na likhang sining na sumasalamin sa modern contemporary style. Ang dining area ay may tempered glass malapit sa kisame na nagbibigay ng outdoor dining effect kung saan maaring mag-stargaze ang mga bisita habang kumakain. Ang bahay ay nagsisilbing paboritong lugar para sa pamilya Ramsey. Itinuturing na itong happy place sa tahimik na paligid ng San Vicente. Ang glass mansion ni Derek Ramsey ay akma sa natural na kagandahan ng Palawan, sumasalamin sa payapang pamumuhay at nakakadagdag sa architectural view ng rehiyon. Si Gabby Garcia ay naninirahan sa isang family home na kilala bilang Casa Lopez na matatagpuan sa Parañaque at may lawak na 350 square meters. Ang bahay ay nagpapakita ng isang cool at tropical glam vibe na sumasalamin sa kanyang personal na estilo at mga aesthetic preferences. Ang disenyo ay may mga decorative accent ng ginto na marahil na inspirasyon mula sa kanyang karakter na si Alina sa seryeng Encantadia. Sa loob ng tahanan ay pinakita ni Gabby sa kanyang mga tagahanga ang interior ng bahay na kanyang mismong dinisenyo na pinaghalong modern elements at tropical touches. Ang layout ay maluwag na nagbibigay ng komportableng environment para sa pamilya. Meron din itong maliit na bar area, angkop sa mga inuman at kasiyahan. Ang family home ay nagsisilbi ring backdrop para sa kanyang iba't ibang proyekto at mga personal vlogs kung saan ibinahagi niya ang mga kwento sa kanyang buhay. Makikita ang hilig ni Gabby sa mga designs dahil mabusisi niyang pinili ang mga kagamitan na akma sa kabuong tema ng bahay. Ang decoration ng ari-arian ay nagbibigay ng isang cozy ambience na akma para sa mga family gatherings. Ang ornate French Mediterranean mansion ni John Lloyd Cruz ay matatagpuan sa Antipolo na sumasalamin sa karangyaan. Ang disenyo ng bahay ay nagpapakita ng nakamamanghang French Mediterranean style na matagal na pinapangarap ng aktor. Isa sa mga features ng bahay ay ang magandang outdoor area na nagpapalakas sa appeal ng mansyon. Ang bahay ay merong tradition American na mga detalye sa loob ng French Mediterranean premiere nito na nagbibigay ng balanseng kombinasyon na kagandahan at kaginhawaan. Upang maisakatuparan ang kanyang pangarap na bahay, nakipagtulungan si Cruz sa mga arkitekto na sina Roland Andres at Danny Lucas na tumulong sa paghubog ng kanyang mga ideya upang maging isang structurally appealing na realidad. Ang mansyon ay merong inviolable pool at malawak na outdoor spaces na nagbibigay ng marangyang pamumuhay. Ang napakagandang tahanan na ito ay sumisimbolo ng mga taon ng pagsusumikap na nagpapakita ng dedikasyon ni Cruz sa pag-abot ng perpektong balanse na karangyaan at personal expression sa kanyang tahanan. Ang bahay ni Paulo Ballesteros sa Antipolo ay may modern minimalistic style na may nakakamanghang facade na piniturahan ng itim at puti. Dinisenyo ito ng arkitektong si Gerald Torrent at ginawa ng Electus Builders. Ang tatlong palapag na ari-arian na ito ay may maraming malalaking bintana na kung saan tanaw ang magandang view sa labas ng bahay. Ang exterior ay may elegante at itim na clay deck na nagbibigay ng dramatic visual effect.
Tuwing panahon ng Kapaskuhan kilala si Paulo sa pag-transform na kanyang bahay sa iba't ibang decoration kabilang ang isang higanteng gintong ribbon na nagpapakita ng bahay bilang isang malaking regalo. Ang bahay ni Alden Richard sa Laguna ay isang modernong two-story mansion na matatagpuan sa isang exclusive village. Ang proseso ng renovation ng bahay ay tumagal ng humigit kumulang 10 months sa tulong ng isang arkitekto at interior designer. Tampok sa bahay ay mga open areas at may natural na light colors na lumilikha ng maaliwalas na atmosphere sa sala at dining area. Ang kusina ay may malawak na espasyo na dinisenyo ni Alden para sa kanyang lola na mahilig magluto. Sa ikalawang palapag mayroong isang family din para sa bonding at pagpapahinga pati na rin ang isang maaliwalas na veranda na makikita ang magandang tanawin. Ang pribadong kwarto ni Alden ay may minimal na dekorasyon at tampok ang mga superhero figures. Ang bahay ni Slater Young na tinatawag na Skypod 2.0 ay isang bahay na pangarap ng marami dahil sa kanyang marangyang at modernong mga disenyo. Isa sa mga features na talagang kapansin-pansin sa Skypod 2.0 ay ang 180 degrees panoramic view ng skyline ng Cebu, na agad nakabibighani sa mga bisita papasok pa lamang. Ang unang palapag ay may open living space para sa pamilya at mga social occasions. Ang mga napiling disenyo ni Slater sa loob ng bahay ay kombinasyon ng practicality at style gamit ang matitibay na kagamitan na akma para sa pamumuhay ng pamilya. Ang kusina ay may mataas na kalidad na mga cabinet na may soft close mechanism na pinili dahil sa tibay at magandang disenyo nito. Ang flexible na mini lounge area ay dinisenyo para sa iba't ibang gamit kabilang ang pagtatrabaho o pagpapahinga pagkatapos ng mahabang araw. Ang mga kwarto sa ikalawang palapag ay nakaposisyon upang masulit ang magandang tanawin kaya naman ito ay napakagandang lugar para sa pagpapahinga. Paboritong lugar ni Young ang banyo na may panoramic view habang napapanatili nito ang kinakailangang privacy. Sa gabi, ang Skypod 2.0 ay nagiging isang dream place kumbaga na pinalamutian ng ambient lighting na nagpapatingkad sa ganda ng paligid. Ang mansyon ni Coco Martin ay isang kahanga-hangang halimbawa ng karangyaan at modernong kagandahan. Bilang isa sa pinakamatagumpay na aktor sa Pilipinas, itinuturing ni Coco ang kanyang tahanan bilang isang mahalagang tagumpay sa kanyang karera. Habang ginagawa ang kanyang bahay ay pinili ni Coco na tumira rito. Isang kapansin-pansing features ng bahay ay ang pangunahing pinto na may palamuti ng fish artwork na likha ng national artist na si Abdul Marie Imao. Sa loob ng mansyon ni Coco matatagpuan ang isang mini bar, gym at isang open kitchen na nagpapakita ng minimalistic style. Meron ding mga special rooms ang bahay ni Coco at kabilang ang isang prayer room na may golden cross mula pa sa Roma. Sa ibang bahagi ng kanyang tahanan pinakapaborito ni Coco ang gazebo na matatagpuan sa kanyang hardin na inilarawan niya bilang kanyang paboritong lugar. Pinaharap niya ang tema ng mansyon na parang isang resort na layuning lumikha ng nakaka-relax na ambience kaysa sa isang hotel-like atmosphere. Ang bagong mansyon ni Catherine Bernardo na matatagpuan sa Antipolo ay isang makabagong obra ng arkitektura na dinisenyo para sa comfort at luxury. Ang tahanan ay may 3 palapag na natatanging pasilidad kabilang ang elevator para mapabilis ang access sa ibang palapag at mayroon din slide at arcade para sa entertainment. Ang maituturing naman na center of attraction sa mansyon ni Catherine ay ang grand staircase na may wood and glass finish. Kaya naman itinuturing itong dream house para sa aktres at sa kanyang pamilya. Inabot ng 4 years ang construction, kinuha ni Catherine ang serbisyo ni Architect Don Lino at ang kanyang team mula Lino Architecture. Mayroon din dito mga collection na nakamamanghang artwork na nagbibigay sa bahay ng vibe. Nag-hire pa siya ng contemporary visual artist na si Jinggoy Buencecheso para lumikha ng mga kahanga-hanga sculpture sa kanyang bahay kabilang ang isa sa prominently displayed sa entrance door. Isa pang nakabibighaning art installation ni Jinggoy na nagpapaganda sa isang puting pader sa loob ng bahay ni Catherine. Ito'y nakakaengganyo sa mga tumitingin dahil sa kakaibang interplay ng mga ilaw at lalo pang nagpapataas ng aesthetic allure ng kanyang mansyon. Ang isang buwesong keso piece na katulad nito ay nagkakahalaga ng around 1.5 million pesos above. Sa isa namang wall ay makikita ang isang art quint na may titulong Evening Lounge and Cigar Bar ng Canadian realism visual artist na si Brant Lynch. Si Manny Pacquiao ay nagmamay-ari ng kahanga-hangang mansyon na matatagpuan sa General Santos City. Ang marangyang tahanan ito ay tinatayang nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 billion pesos. Ang mansyon ay may maluwag na sala at dining area na dinisenyo para sa comfort at elegance. Bukod dito, mayroon isang hall of portraits na nagpapakita ng mga achievements at memories ng pamilya. Isa sa mga natatanging features ng mansyon ay ang indoor shooting range na nagpapakita ng interest ni Pacquiao sa sports at precision.
Ang ari-arian ay may front yard na puno ng mga bulaklak na nakakadagdag sa aesthetic appeal nito. Dagdag pa rito, mayroon din itong swimming pool na nagbibigay ng luxurious ambience para sa relaxation at entertainment. Si Manny Pacquiao at ang kanyang pamilya ay nagmamay-ari rin ng iba pang mga properties bukod sa mansyon na ito, mayroon sa Sarangani, sa LA at Forbes Park. Ang mansyon na ito ni Manny ay sumasalamin sa marangyang pamumuhay na naitayo ni Pacquiao mula sa kanyang matagumpay na karera sa boxing at iba pang negosyo. So iyon ang mga pinakamagagandang mga mansyon ng iilan sa ating mga Pinoy celebrities. Ikaw ano masasabi mo sa bidyong ito? E-comment mo lang ang mga opinion sa ibaba ng video.